Good morning, ngayon ay araw ng Biyernes, December 19, 2025. Time check ngayon ay alas 6 na at narito ang unang bagsak ng mga balitang gigising sa inyong umaga. Sinuspinde ng Malacanang ang pasok sa lahat ng tanggapan ng gobyerno sa December 29, 2025 at January 2, 2026. Sa ilalim ng Memorandum Circular 111 na nilagdaan ni Acting Executive Secretary Ralph Recto, ginawa ang suspensyon ng trabaho para mabigyan ng oportunidad ang mga empleyado ng gobyerno na makabiyahe sa kani-kanilang mga probinsya at makasama ang kanilang mga mahal sa buhay ngayong holiday season. Sa kabila nito, ang lahat ng ahensya ng gobyerno na responsable sa pangunahin at mahalagang serbisyo tulad ng pangkalusugan, nasa preparedness at response duties ay mananatiling operational. Ipapaubayan ng palasyo sa private sector ang desisyon kung magsususpindi rin ng pasok sa kanilang mga manggagawa sa mga nasabi ring petsa. Inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board Caraga Region ang dagdag sahod sa mga empleyado ng pribadong sektor at domestic workers simula sa January 2026. Sa abiso ng National Wages and Productivity Board, magkakaroon ng 2 tranche ng dagdag sahod para sa mga empleyado ng pribadong sektor. Ipatutupad ang first tranche sa January 3, 2026 kung saan madadagdagan ng 20 pesos ang arawang sahod ng mga manggagawa, habang ang second tranche naman ng 20 pesos ay idadagdag sa May 1, 2026 para makumpleto ang 40 pesos sa dagdag sahod at magiging 475 pesos ang arawang sahod ng mga minimum wage earners sa rehiyon. Samantala, ang mga domestic workers naman, mula sa dating 6,000 pesos na buwan ng sahod, itataas ito sa 6,500 pesos simula sa January 3, 2026. Sinimula na ng Bureau of Customs ang pagde-deliver ng mga abandonadong balikbayan boxes. Nasa 130,000 ang mga unclaimed balikbayan boxes na ide-deliver ng BOC. Mayorya sa mga ito ay mula sa Middle East, partikular sa Saudi Arabia, Qatar at United Arab Emirates. Ibibigay ang mga balikbayan boxes sa pamilya ng mga overseas Filipino workers sa Pilipinas nang walang bayad, alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maaari nang tumawid sa San Juanico Bridge ang 30-ton trucks at iba pang mabibigat na sasakyan mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga sa one-way at a time na paraan ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ipinagpaliban muna ang nakatakdang dry run para sa daytime crossing upang magbigay daan sa karagdagang konsultasyon. Hanggang sa susunod na abiso, sa gabi lamang papayagang tumawid ang 30-ton trucks. Pinapaalahanan naman ang mga motorista na sumunod sa mga panuntunang pangkaligtasan, kabilang ang 30 km per hour na speed limit at 40 meters na distansya sa bawat sasakyan. Muling binuksan ang San Juanico Bridge matapos ang retrofitting na pinondohan ng mahigit 500 milyong piso mula sa National Disaster Fund. Mayroong adjusted na operating hours ang LRT-1 ngayong holiday season base sa operator nito na Light Rail Manila Corporation o LRMC. Mula December 18 hanggang December 23 at sa December 25 ay extended ang operasyon nito kung saan mas mahaba o extended ang oras ng last trip. Habang sa December 24 at December 31 naman ay mas maikli ang operasyon nito kung saan mas maaga ang last trip ng mga tren. Ang ibang mga araw hanggang January 1, 2026, mananatili namang regular ang oras ng operasyon ng LRT-1. Paalala naman po sa mga commuter, may libreng sakay sa LRT-1, LRT-2 at MRT-3 ang mga government employees ngayong araw, December 19. Bahagi ito ng 12 araw na libreng sakay ng Department of Transportation para sa iba't ibang sektor. Para maka-avail ng libreng sakay sa tren, kailangan lamang na ipresenta ang mga government ID na kanilang kinabibilangan. Good news po para sa mga motorista. Magpapatupad ng libreng toll ang pamunuan ng Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC sa mga expressway na kanilang ino-operate. Kabilang dito ang NLEX, SCTEX, NLEX Connector,
Calax at Cavitex. Iiral ang libreng toll ng December 24 ng alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ng December 25. Gayon din sa kaparehong oras ng December 31 hanggang January 1, 2026. Muli naman tiniyak ng MPTC na handa ang mga expressway sa inaasahang dagsa ng mga motoristang babiyahe ngayong holiday season. Samantala, narito pong sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Dito po sa may EDSA Bagong Baryo, sa ngayon po ay maluwag po ang magkabilang kalsada na yan sa mga papunta ng monumento at gayon din po sa mga papunta ng Balintawak. Sa North Luzon Expressway o sa NLEX, as of 6:12 in the morning, wala naman po tayong namamataang pagbigat ng daloy ng mga sasakyan sa iba't ibang bahagi ng NLEX at tuloy-tuloy naman po ang biyahe. Sa part of Service Road sa Cebu City, maluwag po ang lagay ng kalsada sa magkabilang lane papuntang Basak at Talisay sa Cebu City. Dito naman po sa Cebu South Coastal Road, light traffic sa magkabilang lane papuntang Talisay City at Mandawi City. At yan ang ating traffic update sa oras na ito. Samantala, susunod sa GMK News. Sara Diskaya, naaresto na ayon sa National Bureau of Investigation. Pag-aproba ng unprogrammed appropriation sa 2026 national budget, kuni-kwestiyon ng ilang opisyal sa House Minority Bloc. Abangan na ang ikalawang bagsak ng ating balitaan mamaya sa GMK News. Kaya mga kasangbahay, huwag po kayong magpapalit ng channel. Samantala, punta naman natin ang iba pa nating kasama, sina Joshua, Ira, Celine, Ian, and Tini. Ay, ang bagal kumilos, ha? O, ito na nga eh. Agad. Ibilis ako na yung pagre-repack. Galingan mo. Oo. Ang ganda-ganda ng pantisan. Uy, matapos Sarap. kaya natin tong pagre-repack. Ay, good morning! Morning! Good morning, mga kasangbahay! Good morning! Naku, kita nyo naman, busy po kami ngayong umaga. Because today is Charity Day! Tama! At wag kayong mag-alala dahil ibibigay po namin sa inyo to at sa ating mga kababayan itong mga hinahanda namin ngayong umaga. Wait lang po mag-ayos lang kaming konti. That's right, Celine. Kasi diba kahapon sa Fiesta ng Diyos, sabi ni Kuya, dapat lagi tayong magbigay ng pag-ibig. Diba? True. Kaya kung napakinggan, yung napakinggan namin sa kanya, no, syempre dapat i-put into action natin. Yung mga naririnig natin, dapat hindi lang puro talk, no? Dapat may action din. Galing mo dyan! Diba, Broski? Siyempre, itong itutulong naman kasi natin sa iba is nakakatulong din sa atin. Kasi di ba, kapag nagbibigay tayo, importante rin na masaya ka nagbibigay, bibigay ka na may pag-ibig. Yung intention mo sa pagbibigay. Tama. Tama. Tsaka nakakabawas ng stress yun kapag ikaw rin mismo nagbibigay ka. Oo. Diba? Nagiging masaya ka. Tama. Tsaka naaalala ko talaga lagi yung sinasabi ni Kuya, yung syempre yung paggawa natin ng mabuti, hindi yan magbubunga yan ng masama eh. Kaya dapat mabuti man o hindi yung mga nakapaligid sa atin, tayo hindi mababago nun yung kabutihan sa atin. Perfect. Always do good. Namiss ko tuloy si Kuya. Kuya, Kuya! I miss you. Pero alam nyo, may isa pa akong namimiss kasi wala siya dito. Teka, tawagin nga natin. Ira? Ira! Ira? Asan na ba? Where are you? Asa na kaya yun? Ira? Here. Uy, Uy. nasan ka? Sumasagot. Igalaw mo yung baso. Nasan ka ba? Asan? Dito ako sa Nasaan ka? kusina, guys. Ayun. Sa kusina. Prepare ako ng ating breakfast. Yehe! Ang ating sopas imida. Hi, Tin! Ready ka na ba magluto? Yes. Ikaw na paglulutuin. Kasi maghihiwa pa ako. Sige, ako magluluto. Ayan, Tutulungan sige. kita. Huwag ka mag-alala. Okay, umpisahan natin mga kasangbahay sa ating mga ingredients muna dahil tayo ay magluluto. Alam na alam niyo to sa inyong mga household. Sikat na sikat to, lalo malamig din ang panahon, ano? Ang sopas! So for our sopas, very basic yung ating recipe. Meron tayong manok para sa ating protein para magkaroon ng mas
flavorful na lasa ang ating sopas. Meron din tayong mga aromatics katulad ng bawang at sibuyas. Meron din tayong mga gulay katulad ng cabbage, celery, and carrots. And of course, hindi magiging sopas to kapag wala tayong macaroni, yung mismong pasta natin. Yes. And also, we have water para dun sa sabaw and some other seasonings, pampalasa lang ng ating sopas. Sige. At teka Ira, ito bang sopas na macaroni na to? Pwede ba ibang macaroni ang ilagay pag wala Pwede. sila niya? Kahit nga yung spaghetti lang, Oo. inaputol-putulin nila eh. Kasi pare-pares lang din naman Yes. pasta yun, na iba lang ng shape. Ayan, Pero kasi pwede. mas iba, yung iba kasi mas gusto nila ganito. Kasi ito yung nakasanayan natin. Okay? So start na natin, painitin na natin yung ating pan. Ating pot. Pan? Ayan. Tapos, lalagyan natin yan ng mantika. Then, gigisa na natin yung ating bawang at sibuyas. So ito, talagang gisa-gisa Wait lang, muna. te. Baka tumalsik. Kasi may tubig yung pan eh. Yan. Para mas mabilis. Perfect. Careful. Ayan. Kahit medyo marami, te. Kasi magigisa pa tayo ng manok. Yan, okay na ba yan? More pa. Yan, okay. Para hindi masunog, lagay na natin agad yung sibuyas. Iinit naman yan kagad mamaya. Sayang. Ako, mga kasangbahay, mamaya ito rin yung ipapamigay po namin sa inyo. Yes. Para mainit, di ba, yung inyong breakfast. That's right. Yan. Ikaw ba, te, nakapagluto ka na ba ng sopas? Actually, first time ko magluluto ng sopa. Alaga, ako rin. Kasi, parang sa akin, sobrang tricky ng sopas kasi ang dami niyang ingredients. Tapos, natatakot ako na lumabsa yung Macaroni. yung macaroni. Ang bango, naamoy ko na. Ang sarap talaga maggisa. Favorite ko maggisa. Talaga, te? Kasi ang bango-bango niya, kapag ka nagigisa ka, Di ba ngayon pa lang ako naghihiwa? Lagi kong tinuturo sa inyo, dapat bago kayo magluto, nakaprep na lahat ng ingredients nyo. Pero huli pa naman kasi itong gulay natin, kaya pwede pa tayo maghiwa. Dadayalan ka lang after eh. nito, ano nang lalagay natin? Pwede na tayong Teka, nakalimutan ko kasing i-season to ng salt and pepper eh. Yung ating chocolate, ating chicken. Ating chicken. Baka inida. maging temporado to. Kaya nga, hindi pala. Yeah, igigisa natin siya, pero maganda kasi may konti ng lasa yung manok. Kaya, siniseason na natin ng konting-konting salt and pepper. Hindi pa ba sunog yan, te? Hindi pa. Hindi pa naman. Pwede pa naman. Nahanap ko lang kung nasan yung paminta eh. Translucent na siya. Mali. O, diba? Hindi natin nabukas. Yung mga friends natin dyan, Tini, Joshua, Ian, tapos na ba kayo dyan na mag-pack? Ready na ba Ay. kayo? Ongoing. Uy, ang galing. Uy, sabay tayo dun ha. Ongoing pa rin kami. Hindi, syempre. Ongoing. Marami kasi itong inaan natin, pinapak natin. At saka syempre, dapat maganda yung presentation. Oo. Ito, kita mo nga, meron kaming pinapak na pandesal. O, para sa mga tamang-tama maya mag-aalmusal. Bukod sa pandesal, ito tapos na pala. O, meron tayong enchilada. Uy, ensaymada. Uy, Panulak ba yan? Ha? Baka mabulunan sila. May Oo, panulak. Mga puro pambara muna. kaya lang powdered tubig lang. Pero iuwi ah. Mamaya ititimpla kasi yan Oo. siguro pang-abot. Oo, Pero may kape, di ba? O, pandesal with kape. Coffee. O, enchilada. Sarap niya, pang almusal, no? Sarap. Uy, sa akin naman mga chocolate. Ano ba yan? Ay, dessert. Uy. Ito yung, pagkatapos ito, syempre may dessert tayo. Eh. Ano ba Dami yung mga natin yan? mga chocolates Ano yung mga yan? dito. Ang dami ito pa, oh. Oo, meron pang mga candies. Tapos yung makita yung mga kasambahay, may nakalagay, share the love. Oh, may pa-message tayo, no? Oo, Share dapat the may love share natin from yung, GMK. Malapit na ako matapos dito pala, oh. Kamusta ka dyan? Tapos mamaya, di ba, kung bitin pa to, kulang yung pandesal, ensaymada, itong dessert natin ng mga candies. May sopas pang niluluto, di ba? Perfect to. Kapartner, pandesal, di ba? Nakaamoy ko na. Pero masarap ba yan? Ha? Masarap ba yung... Ang sarap nito, tinikman ko na Tinikman kanina. yun kanina bago magsimula eh. Oh, siyempre, para sure tayo sa bibigay natin, di ba? Oo, para safe. Oh, tsaka Duda ako eh. alam mong quality.
Oo, at least na-sure natin na masarap. Ako din na-sure ko din eh. Ha? Tingnan Na-sure natin ko yan. din. Nagbulsa ka na rin ba? Check natin yan kung sure yan. Nagbulsa ka na. Maganda matikman natin, syempre, para safe yung papamigay na. Syempre, nakakahiya naman pag Tama. nagbibigay ka na lang tapos biglang may magkakaproblema pa yung binigyan mo. Diba? Pero mga kasambahay, hindi naman ibig sabihin lagi na kapag sinabi natin share the love o kaya gumawa tayo ng kabutihan, laging nasa form ng ganito na magbibigay tayo ng mga pagkain or kaya ng mga pangangailangan nila. Minsan kasi, alam naman natin, meron sa atin mga wala talagang kakayahan makabili ng ganito or sapat lang din yung mayroon sila. Pero may ibang paraan naman ng pagpapakita ng kabutihan. Tama. Yung ipag-prepare mo lang ng almusal yung family mo o ngayong umaga, maganda ang gising nila. O edi isang act of kindness na yun, di ba? Maraming ways. Hindi naman kailangan lagi may kaakibat na financial. Ah, totoo. Minsan nga mas na-appreciate pa ng iba yung mga ano lang eh. Yung mga ngitian ka sa ano, di ba? Oo, totoo yan. Makasalubong mo. Yung hindi ka lang nakapag-share ng negative Naku. vibes, good vibes na Ay, yun. may problema tayo. Ano problema natin? Naubos ko na. Naubos mo na? Kaso may isang natira. Alam mo na. Paano yun? Dalawa Kanina kada kumain pack ka pa ng isa, di sana nakabuo pa tayo. Kailangan kasi dalawa ang laman ng isang Alam mo na, pack. Joshua. Oo. Kailangan dalawa. Ubos na. May tira isa. Alangan naman ibigay natin sa isa. Isa lang. Kaya naman baka Para fair. magtampo, di ba? Tama. Pero para... Pero tingnan natin, malay mo, makapagpabili pa tayo ng pandesal. Ay, nahawakan ko naman. Wala na. Ito. Wala, Mahawakan ko na eh. Hawakan mo na. O, hati na tayo yan. Ako. Hati na tayo Dito, tulungan nyo na lang ako Hawakan mo dito na eh. mag-repack. Ah, ano Bawal yan, na to bawasan, ha? Bawas na to. Sige. Nahawakan mo na eh. Tignan nyo yung mga... sarap po. Paborito ko talaga yung ganitong luto ng pandesal eh. Sana magustuhan din ng mga makakuha mamaya. Ito yung mga pandesal natin. Tinan May mo naman. cheese yan, may Tinan mo. cheese. Pumiyak pa ako doon. May cheese yan. Ay, muntik. Wow. Share Tara the lang. love. Cheese pandesal pala to. Kahit walang palaman. Special. Masarap pag walang palaman. Yung sa akin naman ito po, mga kasambahay. Ang cute lang. Ma-enjoy to ng mga kids natin. Kailangan ng pampa-energize ngayong umaga ito, mga magagandang maibigay sa kanila. Hindi lang yan, meron pa tayong ibang klase ng mga candies. And of course, share the love. Ito pa ibang variant to. May mga ibang variant. Oo. Actually, marami naman pa itong ire-repack ko. Gusto nyo ba akong tulungan dito? Oo, tara, sige. Tara. Pero ito pala, meron pa pala. Yung kape pala. Oh. Grabe namang model ng kape yan. Saan ba natin lalagay yung mga ano natin? Daniel's Coffee. Oo. Tsaka mga Daniel's kasambahay, coffee yan, no? magandang klase ng kapitong Daniels kasi stevia yan. Saan natin lalagay Oo. kasama ng pandesal? Made with love. Oo. Ano yun? Lagay na natin kasama ng pandesal na lang. Uy, iyan, di pa pala tayo tapos. Sige. Meron Di pa pa tayong gagawin dyan. tapos. Sorry, Kailangan sorry, namin sorry. ipak pa tong kape. So ilalagay ba natin yan sa ano? Pero Isang lang natin. alam niyo, mas maganda talaga may sopas eh. Kasi pag tayo dito, wala tayong ibang kakainin, mauubos natin tong nire-repack natin. Kaya kamustahin ulit natin si Ira and si Tingnan mo nga. Celine. Kamusta na po yung sopas? Luto na po ba Dapat yan? mabilis lang yan kasi Sopas. sopas yan. Malaki yung hiwa Mabilis kaya lang. magiging so slow. Wait lang! Pero Hintayin ito, nyo kami. mga kasangbahay, after natin maggisa ng ating bawang at sibuyas, diniretso ko na ilagay yung ating manok. Tapos kung mapapansin nyo, tanggalin ko ito, meron tayong isang malaki dito na part ng chicken breast, yung may buto niya, para mas magkaroon ng flavor. Kasi yung mga buto, yun yung masasarap talaga para magkaroon tayo ng flavorful na stock. So, hayaan lang natin siya dyan na ikulo natin siya mamaya. Tapos kung napapansin nyo, merong brown yung ating chicken breast. Mas maganda yan para hindi kulay puting-puti lang yung sopas natin. Parang buhay pa yung manok. Tama. So, ayan. So, at this point, di natin siya sobrang lulutuin kasi Maluluto baka pa. mag-dry out na yung ating mismong chicken breast. So, lagay na natin yung ating tubig. Yan, ating sabaw. Pakukuluin lang natin to. Parang kulang pa. Excited na ako. Ang Yan. sarap. Tapos, pwede tayo maglagay ng konting seasoning. Para
Para masarap. Pero nasa sa inyo naman kung ayaw nyo maglagay ng seasoning, no? Pwede kami maglagay dito. Pandagdag lang ng lasa. Tapos mamaya, pag mapapansin nyo, merong mga, parang mga scum na lalabas dyan, yung mga kulay itim. Tanggalin nyo po yun mga kasangbahay, Pakuluin lang natin, tapos saka natin siya tatakpan. Okay. Tapos yung hiwa natin, nung ating cabbage, sobrang dali lang yan, yung mga maninipis lang na ganito. Kasi kapag nalagay naman natin yan sa tubig na, maano na yan lalambot na Lambot siya, na. tapos liliit pa siya. So yung ating carrots, naka-julienne lang din siya, at yung ating celery. Tapos yung gatas natin, Sarap. sa huli na natin siya ilalagay. Oh, sobrang simple lang talagang lang, no? So pass. Ganun-ganun lang. Itong macaroni natin, lagay natin siya pagka kumulo na to, mga 2 minutes, gano'n. Pagka kumukulo na siya, pwede na natin lagay. Kasi medyo matagal Yun yung nagiging dilemma sa macaroni kapag hindi siya pre-cook. Yes. Kasi pagka sa mga tindahan, nakikita mo, Ah, naka-prep pre-cook na siya na lahat siya. ganyan. Tapos yung sabaw, yung pinakakaldo nga, gano'n, nilalagay na lang siya. Kaso ang problema doon, hindi masyadong lumalasa dito yung lasa ng Flavor. sabaw. Oh. Kaya, yung gagawin natin yung pangbahay. Pangbahay recipe. So, di ba napakadali lang? Ayaw lang niya kumulong mga kasangbahay kasi medyo malamig yung Pakuluin tubig natin maya-maya. Kaya sa bahay, ang ginagawa namin, hot water na kagad. Para mabilisan yung luto. Meron kami doon, percolator. Tapos nakaano na siya. Mainit na siyang tubig. Pwede pala yun, no? Nung mag-init ka na sa thermos. Sa thermos. Tapos lalagyan mo ganyan. na dito. Para mapabilis yung luto. Lalo kung kunwari sa umaga, gusto mo pa mag-prep ng bagong luto ng mga pagkain. Pwede rin naman kayo mag-prep na mga kasangbahay nung sabaw. Kasi ito, ang mga gulay natin, napakabilis ng maluto. 5 minutes. Maximum na yon. Sobrang, pagka nag-iba na yung kulay niya, parang Malambot na. medyo malambot, tapos naging bright na yung mga kulay niya. Pwede na siyang Kami nga sa bahay, para hindi ma-overcook yung pagkakulo, papatayin na yung kalan, tsaka lalagay yung gulay. Yung gulay. Tapos tatakpan. Tapos na siya, maluto na lang siya sa Maluluto. steam. Para di siya malabo ba yung tawag Yes, doon? malabo is the right Very term. Filipino. Yes. Very Tagalog. Nakikilangan na tayo dito. Kasi yung mga usok Pero ito mga kasangbahay, sobrang sarap talaga ng warm na mga pagkain kapag umaga. Ako gustong-gusto ko siya. Ako din. Yung mga hot food. Kasi feeling ko, yung chan ko, kapag kunwari malamig kagad, kunwari mga shake, ganyan, para ako nasusuka. Kasi parang nalamigan kagad yung sikmura ko. Kaysa dito kapag meron tayong mga hot na mga food, ay may bisita tayo. Nagtatatalon. Excited ka na ba? Nagtatatalon dito sa gilid Pagka mga hot food, feeling ko prep na siya for the whole day. Ako naman, sa lahat ng pagkain, kahit di breakfast, gusto ko mainit. Pag yung pagkain, it's supposed to be hot. Dapat mainit siya. Kapag hindi na siya mainit, di ko na siya na-enjoy. So kung kunwari nilagay natin sa ref, yung mga pagkain. Kasi dapat mainit. Pag mainit ang pagkain, dapat Dapat mainit. Correct naman yan. Kasi parang Ba't ka nandyan? excited ka na ba? Pa natin. Hindi pa nga nakulo Pa na natin para Bakit? bumilis. Mahina 5 Favorite mo ba ang sopas? Favorite ko yung Kung sopas. mamimili ka, sopas, lugaw o champurado, anong pipiliin mo? Sopas, Ako. lugaw, champurado. Ikaw? Ang sarili ko. Sopas. Chares. Mas gusto ko sopas. Sopas? Bakit? Kasi pagka champurado, kasi di ko gusto ng matamis. Tapos kapag lugaw, medyo... Arang scaldo, goto, ganon. Gusto ko yung laman loob. Hindi, pero sopas mas Sopas ano. pa rin. Oo. Mas gusto ko sopas. Ako di ko Kaya dapat, masarap to mamaya. Anong favorite mo? Lugaw o champurado? Lugaw. Oh, Pero sa variant, lugaw, gusto ko ang goto. Ay, oo. Kasi Marami gusto ko di ba, yung laman loob? tuwalya. Oo. yun. Ay, oo, tama. Anong laman na ito? Chicken. Express. Ayan. Kuha tayo ng lalagyan. Uy, yun, Pwede pa butong-buto makahingi ng talaga. lalagyan? Kasi tatanggalin lang namin yung onting dumi. Wag na. Okay na yan. Wow, tanggalin natin kasi dirt yun nung mismong Ayan, hihingin mga- tayo dyan sa ating mga ng friends. manok. Gutom na kasi kami ni Ian eh. Okay lang yan, hanggang 8:30 na tayo. Gutom ka na, nakalimang pandesal ka na ata eh. Hindi, Uy, ano perfect lang. pala to sa pandesal, no? May Three. iba na sinasawsaw ko. 3. Sa pandesal. Ha? Ay, sa pandesal, sa yung sopas. Sinasawsaw yun. Yung pandesal. Parang hindi. Sabi ko nga kanina, yung chicken chocolate. Ano ba yan? Puyat Kaya na pa puyat ba? ka, be. Ano ba mga ingredients dyan?
Ito lang, ang Gulay. basic. Pero may iba, no, nilalagyan siya ng hotdog, yung iba nga Ay, daw, oo. chorizo pa daw. Iba nga corned beef eh. Corned beef! Oo, Pero pagkatipid wag ganun. sila. Ayoko nung Ayaw mo ano. ng corned beef sa sopas. Hindi, ayoko nung kumukulay. Ay, oo. Yung iba kasi kulay kulay pink violet. Oo. Gusto ko yung kulay, ano pa rin na, ano, sabaw. Ayan. parang Gusto mo medyo puti malinis. pa rin. So, Saka hindi gusto pa ko nga- medyo maraming paminto. talaga? Sige, dagdagan natin. Mamaya. Ang dami namang gulay pala, nagulat ako. Hindi naman siguro lahat yan, gawin natin ha. Hindi. Isasalad na natin yung iba dyan. Ay, ayun. Pagka malapit na matapos to, pwede na nating, Di ba natin siya pwedeng Tahan i-motivate? yung mga kasangbahay, bigyan natin. Sige, go. I-motivate mo nga siya para Ito bumilis. kasi, nahahanginan siya, lumalamig yung sabaw, so hindi siya... Naanginan yung apoy eh. Hindi, yung sabaw mismo. Yung Kasi yung internal temperature ng tubig. Takpan mo kayo, naanginan yung apoy oh. Hindi, yung internal temperature ng sabaw. Ito talaga eh. Gusto talaga natin pag nagsama tayo. Baka kulang sa paypay lang to. Alam niyo mga kasambahay, hindi, huwag natin awayin. Lang ka lang pag-ibig. Habes pinili. Kaya magbabalik tayo mga kasambahay. Hintayin lang natin. Ayoko na. Ayaw ko mulo. Ang kulit ni Joshua eh. Susumbong ko kayo. Sige muna mga kasambahay. See you later. Diyan lang kayo, huwag kayong aalis. Ayan. Okay na kayo dyan? Malapit na kayo? Lagi to busy. Konti na lang. Konti na lang. Kasi kami dito tapos na kami magbalot ng pandesal tsaka ng candies. Lang ako dito eh. Oh. Oo, andito na kami. tapos na. Ilalagay na namin Okay. dito sa basket natin. Tulungan na lang natin to si ano. oo. Ini. Asan na yung ano? Lalagyan natin cute. ano to. Para Ayan, sa sopas. para ba yan sa Ito yung- sopas? oo. Oh. Ito natin nilalagay mamaya. Ito. Lagyan Bibigay lang siya natin ng later sticker. Oo, kailangan natin simulan to ng maaga kasi Oo. ang hirap kutkutin nito. Oo, tsaka kapag hindi natin naipamigay agad, hindi na siya mainit. Sayang naman. O tama yan mamaya bagong luto. Oo, bagong luto siya. Kaya May dapat pandesal naka-ready pa. na yung lalagyan ng ating sopa. Nakailan na kayo, wala pa rin ako. Hindi ko Sticker, matanggal. Ganun mo lang, gustutin mo lang yung likod. Ayan, ayan. Sticker. Ganon. Konti na lang. Ayan. Sige. Oh, yan, Ayan o, ayan. ganyan lang Pakita mga mo, Tini. kasambahay. Kung ano magiging itsura ng ating ano. Share the love. Ano ba? Oh, ito. Tapos na rin ako sa wakas. Nakaisa ka na. Alright. Ako hindi pa. Di ko pa mabuksan yung akin. Ito pala. Ay, tabingi. Pero ano yung design yan? Kasali yan sa design. Pagbibigyan, una naman eh. Hindi, actually, yung lalagyan yung tabingi eh. Ganyan talaga yan. Matatapon yung sofa sa'yo. Sorry. Sa akin, di ko maano yung sticker. Mamaya Kanina pa ayusin to. natin yan. Oh. Ito, hihintayin natin yan dito yung ano, sopas ha. Basta ingat lang sa apoy at sa pagluluto. Kasi kanina hinahangin yung apoy nila. Hinahangin. Ang tagal luminit. Oo. O, ingat kayo dyan sa apoy. Naku, baka mapaso kayo dyan. Naku, tingnan nyo rin yung mga linya ng ano, ng saksakan ng electric stove na yan. Kasi baka mamaya, mag-short yan. Maraming mga hazards dyan eh. Kuryente. Mahalaga yan na check natin. Lalo na sa mga households ngayon. I-check Oo. natin yung mga saksakan. Lalo na alis sila ng alis. Oh, busy yung mga tao ngayon. Mahirap na Tama naman ka dyan, iwan. Rosie. Kasi sa ayon, di ba? Ayon sa Bureau of Fire Protection. Ayon sa Bureau of Fire Protection, Ha? pangunahin pa rin yan na sanhi ng sunog, di ba? Yung mga ganyan, yung mga Oo nga eh. kuryente. At para naman mabigyan tayo ng safety tips at first aid tungkol sa lapnos at sunog, watch this. Napakahalaga po ng ating mga naipundar na gamit, bahay at iba't ibang kagamitan kung ito ay mauuwi lamang sa abo dahil sa sunog. Kaya naman alamin natin kung ano-ano ang mga pag-iingat na dapat nating magawa upang makaiwas sa sunog. Ang sunog ay hindi natin alam kung kailan mangyayari katulad ng ibang mga dilubyo. Pero ang sunog ay maaari po natin ito na maiwasan. So ano yung mga dapat nating tandaan upang maiwasan natin na tayo ay magkaroon ng mga fire incidents
at entrapment sa ating pong mga bahay. So importante din po upang maiwasan natin yung pagkakaroon ng sunog is yung pag-install natin nung tinatawag natin na mga smoke alarm. So ano po ba ito? So ito po yung mga devices na inilalagay po natin sa iba't ibang bahagi ng ating pong tahanan upang pagka nagkaroon ng sunog is dinedetect niya yung mga smoke at ito ay nag-i-emit or ito ay nagbibigay ng malakas na tunog upang ma-alerto tayo. Pangalawa, napaka-importante din po nung pagkakaroon natin ng tinatawag natin na fire extinguisher. So yung fire extinguisher, ito po ay effective in combating yung mga small fires. Ibig sabihin, malaki ang naitutulong ng early detection pagdating sa sunog. At mapapatay natin ito or maaapunan natin ito gamit yung ating pong mga fire extinguisher. At ang mga fire extinguisher po, in terms of technology, ay marami na rin po tayong available sa market. Before kasi, meron yung mga typical na mga 5-pounders na mga fire extinguisher. Ngayon po ay meron na yung mga in-can na mas commercially available and mas budget friendly. At ito po ay dapat nakalagay sa mga strategic areas sa ating pong tahanan. Ano pa? Yung ating pong mga lugar. So linisin po natin. Pa-check din po natin yung ating pong mga electrical wires. Kasi isa po yung mga electrical wiring sa mga nagiging common causes of sunog. And yung ating pong kitchen, siguraduhin po natin yung ating pong mga LPG tank ay wala pong leak. Kasi isa din po yan sa mga common causes ng fire. And yung ating pong kung ang situation naman po natin is nawalan po tayo ng kuryente, so instead of using yung mga candles na ito po ay very hazard in terms of fire dahil pag ito ay natabig ng ating pong mga alagang pusa o hayop or even natumba ng hangin, ay ito po ay pwede mag-cause ng sunog. So, mas safe gamitin ang flashlight. Unang-una, siguraduhin po na wala po tayong mga grills kasi ito po yung mga common causes kung bakit tayo nagkakaroon ng entrapment sa mga nasusunog na bahay. Hindi sila makalabas doon sa kanilang mga bintana dahil ito ay may grills. Pangalawa, kabisaduhin na po natin habang wala pang emergency yung in and out ng ating pong bahay. Kung saan po tayo dapat mag-exit kung sakali na itong isang portion na ito or itong isang lugar na ito ay hindi po available. At ito ay magandang family bonding din po natin na ma-try ng mga kasama natin sa bahay o ng ating pong pamilya na paano mag-exit na ang simulation natin is mayroong sunog. So paano po natin gagawin yon? Pwede po unang-una patayin natin yung ilaw. Ano po, na kung sila po ba ay makakapag-exit or sila ba ay makakalabas ng kanilang bahay. In a worst case scenario, kapag tayo ay natrap sa loob ng nasusunog na bahay, ano po ba yung mga bagay na dapat natin gawin at tandaan? Unang-una, manatili po tayong kalmado. Katulad ng parati nating sinasabi, sa mga ganitong klaseng sitwasyon, a presence of mind po ang isa sa pinaka-importanting tools na dapat meron tayo upang tayo ay makapag-survive. Pangalawa, huwag po tayong magkukulong sa banyo. Dahil ang isa sa mga nagiging choices dahil sa dala ng panic at sa pagkawala ng presence of mind ay yung pagtatago sa banyo. Dahil ang dahilan nila is kapag nandyan na yung apoy, sila ay magbubuhos lang ng tubig. Hindi po ito totoo. Ito po ay lubhang napakadelikado. Marami na pong instansya na mga namamatay dahil sa ganitong klaseng mga desisyon. So ano po yung repercussion nun? Sa mga na-entrap sa nasusunog na gusali o ng bahay, ang isa po sa kanilang unang ikinamamatay is yung tinatawag natin na smoke inhalation. Ano po ito? Sila po ay nakakalanghap ng usok. So ang tendency pagka po yung kanilang lungs is na-fill up ng usok, ang tendency po nun, hindi sila makakahinga ng maayos at sila po ay magpapass out or hihimatayin. Secondary na lang po yung pagkalapnos or yung burn. Kaya wag po tayo na magkukulong. Ano po ang pwede natin gawin? So, unang-una ay stay low. So, tayo po ay luluhod or tayo ay dadapa. And then, kung may available po tayo na mga damit, towel or panyo, at ito po ay mababasa natin, itakip po natin sa bibig at sa ilong upang maiwasan po natin na tayo ay maka-inhale ng
usok na pwedeng mag-impair sa ating pong breathing at sa ating pong level of consciousness. And then, gagapang po tayo palabas ng ating pong tahanan. Kaya kanina, nasabi natin na importante na alamin natin yung in and out or yung kabisaduhin natin yung ating pong mga locations. Nang sa gayon ay makakapag-exit po tayo ng mabilis. Okay, then, pagkarating po natin sa pinto, wag po natin ito basta bubuksan. So ano po ang pinaka-the best na pwede natin gawin? So ito po ay kapain po muna natin yung mismong pinto or yung handle or yung doorknob. Kung ito po ay mainit, wag po natin bubuksan. Ano po ang gagawin natin if in case na mainit ito? So pwede tayong kumuha ng towel or ng bedsheet, basain po natin and then i-cover natin doon sa mga void spaces ng ating pong mga pinto. Nang sa gayon, hindi po pumasok yung usok sa ating pong kinalulugaran and we should find an alternative exit. Kaya dito naman po papasok yung prior na dapat ay meron tayong mga naka-install properly na mga emergency ladder or emergency exit sa ating pong mga lugar. Kung ang ating pong mga lugar ay hindi naman po ganun kataasan, so pinaka last option na po natin yung paglabas ng bintana at pagtalon. So ano po ba yung mga first aid procedures na dapat natin gawin kapag magbibigay tayo ng treatment para sa patient natin na nagkaroon ng burn? So unang-una ay siguraduhin natin na yung mga vital parts ng kanyang katawan is safe do sa lapnos, katulad ng ilong, bibig. Kasi ang tendency pag yan ay may burn, so hirap sa paghinga o mahihirapang huminga yung pasyente po natin. And secondly, iposisyon natin siya in a way na saan siya comfortable para mas makahinga siya ng maayos. Thirdly is importante na makontrol natin yung temperature. So since na-expose siya sa isang mainit na environment and dinala siya doon sa environment na hindi na mainit, so nakakaroon tayo ng changes in body temperature. So ang tendency is lalamigin yung pasyente natin. Kaya importante na i-cover natin siya ng either kumot or yung tinatawag natin na thermal blanket para to promote yung thermoregulation doon sa patient natin. And isa sa pinaka-the best na dapat natin gawin is itawag natin sa mga emergency medical services or dali natin sa mga appropriate hospital yung mga burn patient kasi hindi lahat ay may capacity na mga hospitals para to cater yung mga ganitong klase ng patient. Kaya alamin din natin yung mga tinatawag natin na mga burn hospitals. So in terms of burns, or ano yung mga classification natin ng burns according doon sa lalim or according doon sa depth. So meron tayong tatlo. So meron tayong first degree. So ang itsura nito is ito yung namumula and ito yung mahapde. Commonly nakukuha natin ito sa mga exposure sa sunlight o mga sunburn. Pwede din natin siyang makuha sa mga kusina pagka na-expose tayo sa mga mainit na moist. Ayan. And secondly is yung tinatawag natin na second degree burn. So sa second degree burn is ang characteristics nito is meron na siyang blistering or may papapaltos tayo na makikita. And yung third degree burn is ito na yung mas malalim. Dito ay nalapnos na yung balat at umaabot na ito doon sa ibang layers ng ating pong skin. So ang characteristics naman po nito is yung tinatawag natin na rubbery and charcoal-like. Ibig sabihin, may part na maitim-itim na siya na para siyang inihaw. So ito yung 3 common classifications ng ating pong burn. In terms of first aid, so for your first degree, importante po dito na maitapat po natin siya sa running water for at least 15 to 20 minutes. Ang purpose po nito is matanggal natin yung heat na na-absorb ng ating pong katawan. After po nun, that's the time pwede na po natin siya lagyan ng mga burn ointment. For our second degree burn, ang pinaka-golden rule po natin dito ay wag po natin puputokin yung mga blisters. Bakit? Dahil once na pinap natin or pinutok natin yung blisters is
na expose na po sa environment at nag-uumpisa na mag-set ang infection. So, ang pinaka-the best po doon is huwag na huwag po natin puputokin yung blister. So, in a worst case scenario, pag talaga pong malaki yung blisters, so ang pinaka-the best po doon is takpan lang po natin siya ng malinis na tapanyo o towel, then dalhin po natin siya sa hospital. Doon po yung pinaka-the best na gagawin po natin dahil doon po ginagawa yung proper technique para doon sa blister. And for the third degree, ang isa sa pwede po natin gawin dyan is kukuha po tayo ng cling wrap, yung commonly makikita natin sa kusina, and then babalutan po natin siya. Ano pong purpose nito? Para maiwasan po natin na madumihan at mahanginan yung sugat. Ano po yung purpose ng cling wrap? Upang maiwasan natin na madapuan ng mga insekto, madumihan yung sugat, and also upang maiwasan natin na mahanginan siya. Bakit po? Kasi depende doon sa level of injuries. Hindi kasi lahat ay umaabot doon sa nerves na nababurn o nalalapnos yung kanilang mga nerves na wala na silang nararamdaman. So may mga cases na hindi po umaabot sa ganung point. Kaya tendency, pagka nahangina yung sugat, masakit po doon sa patient natin. Kaya importante na binabalutan po natin ng cling wrap. Ano po yung mga bawal? Yan. So marami po tayong mga naging misconceptions regarding po sa first aid treatment natin for burns. Unang-una na po dyan is nilalagyan ng toothpaste. So, bawal po yun. Wala pong scientific and healing effect ang paglalagay po ng toothpaste. Ano pa po? Yung mga lotions, yung mga petroleum jelly, or anything na mga oil-based, inilalagay po sa mga lapnos. So, wag na wag po natin lalagyan yan. Dahil ang nagiging problema po doon is na-entrap yung heat, hindi po siya sumisingaw. So, nakakaroon pa po siya ng damage internally. So, ang pinaka-the best po doon is itapat natin siya sa running water for first degree burns. Sana po ay may natutunan kayo sa episode ngayon ng Lifesaver. Yung mga bagay na dapat nating iwasan pagdating po sa sunog. Napakahalaga po ng kahandaan pagdating sa sakuna kagaya ng sunog dahil hindi na po natin basta maibabalik ang ating mga pinaghirapan kung tayo ay masusunugan. Pero pinaka-worst, syempre, ang buhay. Napakahalaga po na mas ligtas tayo kaysa sa ating mga ari-arian. Kung mangyari man ang bagay na yan, mas isipin pa rin natin ang kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay at ang ating kaligtasan. Hanggang sa susunod na linggo po, samahan ninyo kaming matutong muli ng iba't ibang first aid at iba't ibang paghahanda sa mga sakuna. Dito lang sa Lifesaver. Magandang umaga po. Ako si Benedict Galasan. Saktong paalala yan sa mga kasangbahay natin, lalo na ngayon. Alam ko kasi, may mga buwan naman talaga tayo na sineselebrate natin yung Fire Protection Month, di ba? Kasi parang every March tuwing summer, ito, nagkakaroon tayo ng Fire Prevention Month. Pero parang wala naman talagang pinipiling panahon ng sunog, you know? Basta pagka nakaligtaan natin, yung mga kandi-kandila. Lalo na ngayon, syempre, holiday season, marami nagluluto-luto siguro. Tapos, busy, may ibang inaasikaso. Habang nagluluto, isa rin yan sa mga common na pwedeng panggalingan ng sunog, yung mga stoves. Mga kids tayo sa bahay, yung mga nagtatakbo-takbuhan, di ba syempre prone yan sa mga, kumbaga naghaharutan kung ano yung mahatak, mabagsak, lagi namang, hindi naman lagi lahat ng parents, kumbaga supervise talaga na, ano sila, all in na nakikita yung mga bata. Kaya yun, yung mga strategic place, tsaka yung reminder din na yung exit, dapat alam natin yung exit natin, kung sakaling magkasunog, dapat may plano. Kasi meron dyan yung mga parang, ano sila kumbaga mas ready sa mga lindol, di ba? May mga ganon. Pero yung fire, iba pa rin yung preparation dyan. Tsaka yung reminder din kanina na yung dapat hindi tayo magkukulong kasi 'di ba may mga disaster na okay magkulong pero pagdating sa sunog dapat pala tayo mindful tayo kasi pag nalalanghap din natin yung mga usok-usok pwede pala tayong mahimatay. Kaya yun, may reminder kanina na maganda magbasa ng towel ganyan ilagay sa mga sulok-sulok ng mga pinto kung sakaling para hindi pumasok yung mga usok kasi pwede nga tayong himatayin sa mga ganun. Kaya ang ganda ng mga reminder kanina sa atin. Tsaka yun nga kapag aalis kayo ng bahay, kasi madaming aalis talaga ngayon sa kanilang mga tahanan, pupunta, bibisita sa mga kapwa-tao nila or dun sa mga kapamilya nila. Gatherings. Ang hirap niya na maiwan natin yung mga
yung mga gamit natin sa bahay na hindi nakatanggal sa saksak, o kaya makalimutan mo na isara yung LPG. Di ba? Yun yung mga nakakatakot. Kaya dapat bago tayo umalis ng ating mga tahanan, mga kasambahay, siguraduhin natin na check natin yun lahat. Kasi mamaya happy ka nung umalis ka ng bahay, pag uwi mo, wala ka ng bahay. Madalas kasi yan. nasunog na. Kunyari, papunta sa gathering. Tapos habang nasa biyahe, natanggal ko ba yung saksak ng plancha? Mapapa-overtake Diba? ka na. Kasi pinlansya mo yung damit bago mo. Natanggal ko ba yung saksak ng plancha? Naiwan ko na ata nakapatay yung electric fan. O yung electric fan din, nakala mo parang ano lang yun, hazard din pala yun. Kasi may mga makina ng electric fan minsan nag-overheat, nasusunog din. Umiinit, no? Minsan, di ba, yung mga electric fan malapit sa mga bintana, nakalagay. Yung kurtina, di ba, yung placement nga rin. Pwede panggalingan ng sunog. Kasi nung kailan lang electric fan ko, umusok. Umusok, pinatanggal ko kagad sa saksak. Kailangan bantayan din. Kaya si Ira rin, di ba, lagi talaga nare-remind din Oo. natin na kapag gagamit ka ng stove natin. Oo, luto-luto ni Ira. Bawa kailangan magsaksak ng mga appliance, lalo na sa kusina. Minsan si Ira lang mag-isa nagluluto para sa atin. Baka dahil nagluluto siya, hindi niya Masyado nakakalimutan ng niya na yung ibang mga saksak. Buti na lang napapaalalahanan din natin. O, Ira, paypayan. Wag mo masyadong paypayan pala yan, ha? Baka masyadong lumiyab. Yung stove dyan, ha? Tamang init lang. Si ate sila nagpapaypay. Ay, pinaypayan. Ayan, tandaan niyo yung mga safety tips na ngayon, lalo na ngayong holiday season. Oo, buti. Ayan, tingnan nyo na. Luto na yung ginawa namin na sopas. Pati Yay! Yan. Dinagdagan lang natin ng Ready na. Sabay pa. Ayun, o. Siksi. pwedeng tikman kung masarap. Yes daw. Siyempre, Sige, dapat tikman pag mo. binigay natin sa mga kasambahay, Titikman natin Tikman muna yan. namin kasi baka mamaya Husgahan mo na alat yan, pala, Tini. sobrang tabang. Tikman na namin kung masarap. ako din! Gusto ko rin tikman. Ay, alam niyo, una namin reaction doon. Konting asin pa. Konting asin, sabi ko na eh. Akala ko kasi maalat na. Kasi ako po medyo maalat ako magtimpla mga kasambahay. Yung maalat sa akin, sobrang alat na sa kanila. Pero sakto lang pala. Tama. Tsaka kanina nung hinahalo ninyo, ay, ang creamy, kakain tayo. Yes. Titikman natin. Siyempre, dapat bago natin ibigay sa mga kasambahay natin, siguradong masarap. Tama. Tsaka ito, mga kasangbahay, sa mga hindi pa po nag-aagahan dyan, daan na kayo dito. Oo nga. Kaya, para maka-almusal naman kayo. O kaya yung Bago mga pumasok. nag-iisip ng ano yung magandang i-almusal or lutuin pang almusal ngayon, di ba? Yes. Pwedeng idea tong sopa. Tsaka kompleto tayo. Meron tayong sopas, meron tayong pandesal, pakape, at may dessert. May mga chocolate. Sige, magsalok tayo. Ipakita natin sa kanila Yes, yung ayan. finished Yes. product natin. Magsalok natin kayo. Yes, Ate Silly, nakaka-proud do. Kami dalawa nagluto nito. Nagluluto na talaga siya. Kasi minsan kapag wala ka, busy ka, Oo nga siya yung eh. nagluluto. Yes. Oo, ngayon mas sanay na siya. Yan. Hindi na ako nagpapanik pag mahuhulog yung daing na bangus. Naglagan natin ang toppings. Toppings. Wow. Yes! Yeah. Ate na niya mga kasabay. Ito na po ang ating sopa! Na so fast to cook. Diba? Dinagdagan namin ito ng paminta, Joshua. Subuan natin ang ating mga kasangbahay. Tikman nyo, masarap to. May extra po ba na spoon? Say ah! Perfect bite. Say ah! Ayan. Ayaw niya mag Ayaw niya. Ayan. Kain na po. Ako na lang kaya ang subuan mo. Si Tini na lang. Ito. Say, blow ka muna. Baka baby lang maano ka. Ano? Sarap? Sarap? Hindi lang kapag sinungaling yung mukha ko. Kaya lang naiiyak mo ang init. Pero ang sarap, sobrang creamy. Yeah. Buti na lang pala nilagay pa natin yung extra na gatas. Oh, mga kasangbahaya, marami pa po tayong gagawin mamaya. But in the meantime, magbabalitaan muna po tayo. See you later! Alligator! Kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na inaresto na nila ang kontrobersyal na contractor na si Sara Diskaya.
Ayon sa NBI, nag-issue ang Regional Trial Court 7th Judicial Region Branch 27 sa Lapu-Lapu City, Cebu ng warrant of arrest laban kay Diskaya. Paglabag sa Section 3E ng Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation of public funds or property ang mga kasong kinakaharap ni Diskaya. Mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naunang nag-anunsyo na naglabas na ng warrant of arrest laban sa mga individual na sangkot sa umunoy 96.5 million pesos na ghost flood control project sa Davao Occidental. Ayon sa Pangulo, kabilang ang kontratista si Sara Diskaya sa 10 individual na may arrest warrant. Ang mga akusado ay nahaharap sa kasong graft at malversation. Ito pong mga kasong ito, hindi po bailable ito. Hindi pwedeng bayaran ang kanilang para sila makalabas sa kulungan. Kabilang na po rito si Sara Diskaya na sa kasalukuyan ay nasa kustodiya ng NBI. Kine-question ng ilang opisyal sa House Minority Bloc ang pag-aproba ng Bicameral Conference Committee o BICAM sa unprogrammed appropriation sa 2026 national budget. Gayun din ang pananatili ng iba pang questionabling items na sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Mahigit 243 billion pesos ang alokasyon para sa unprogrammed appropriations na inaprubahan ng Bicameral Conference Committee o BICAM sa 2026 national budget. Kabilang sina Akbayan Party List Representatives Percy Sendanya at Shell Jokno na kumukwestiyon sa unprogrammed appropriations o UA. Tumutukoy ang UA sa mga proyekto o programa na mapopondohan lamang kung may sobrang kita ang gobyerno o kung may pumasok na tulong o utang mula sa ibang bansa o institusyon. Kontrobersyal ang UA dahil sa paglobo nito sa mga nakalipas na taon at dito rin umano nanggaling ang pondo sa mga maanumalyang flood control projects. At syempre parang zombie, nagbabalik from the dead ang unprogrammed appropriations. Nakagawian ng mahirap mawala. Ganyan naman inilarawan ni House Assistant Minority Leader Jokno ang 243 billion pesos na halaga ng unprogrammed appropriations na inaprubahan ng BICAM. Samantalang si House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima patuloy na questionin ang legalidad ng unprogrammed appropriations at binanggit ang posibilidad na makarating pa ang issue sa Korte Suprema. Ipinahayag naman ng makabayan lawmakers na hindi sila boboto ng pabor sa 2026 General Appropriations Bill oras na isalang na sa plenaryo ng Kamara para sa ratifikasyon. Dahil bukod sa unprogrammed appropriations, nananatili pa rin sa 2026 budget ang iba pang questionabling items gaya ng para sa pork barrel, patronage politics at iba pa. Sa kabila ng mga pangako na reform budget ito ay nananatiling intact pa rin yung pork barrel system, yung sistema ng mga alokasyon sa mga kongresista at maging sa mga senador ay nandyan pa rin, no? Both para sa infrastructure at para sa ayuda. Nandyan pa rin yung pork barrel system, nakita natin may translations to sa education at sa health, no? Bakit kailangan pang lumapit ng isang nangailangan ng serbisyong medikal sa isang politiko para makakuha ng guarantee letter when itong pondo na to pwede na ma-accommodate sa programs at directly i-assign sa isang ospital, for example. Inaasahang sa December 29 na mararatipikahan ang BICAM report para sa 2026 budget sa dalawang kapulungan ng Kongreso at isusumite sa Pangulo para lagdaan ito at maging isang ganap na batas. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Bicameral Conference Committee na walang pondo o anumang item para sa flood control projects sa ilalim ng 2026 proposed national budget. Target ng Kongreso na isumite ang enrolled bill ng pambansang pondo sa Pangulo bago matapos ang taon para mapirmahan. Narito ang report ni Dante Amento. Zero o walang pondo para sa flood control project sa ilalim ng panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon.
Ito ang tiniyak ng Bicameral Conference Committee upang maalis ang duda ng publiko na baka maipinasok na namang items at magagamit sa katiwalian. Ipinagmalaki ng BICAM na transparent ang buong proseso ng ginawang deliberasyon sa pondo. Isa lang naman po talaga yung gusto natin gawin dito. Talagang siguraduhin na itong budget na ito mapagkakatiwalaan ng ating mga kababayan. Tiniyak din ng BICAM na wala ng item at pondo para sa kontrobersyal na flood control projects sa ilalim ng 2026 budget. Lahat ng safeguards nandito na sa budget na ito. So hindi na mauulit yung flood control, hindi na mauulit yung mga ghost projects, hindi na mauulit yung mga hindi mahanap na projects or substandard. Sa December 29 target, ratipikahan ng 2 kapulungan ng Kongreso ang 6.7 trillion pesos proposed national budget. Pagkatapos ay agad itong isusumite sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Based on the timetable ng mga staff, baka 28 ang permahan and 29 ang ratification. Kasi yung pagbabalanse, pagpe-print, kasi we have to reconcile our numbers with theirs. No, so yan, process alone will take 5 days. We just want to give the assurance that the executive has enough time to review. So yun yung na-work out namin with DBM. Aminado si Senator Sherwin Gatchalian, chairman ng Senate Committee on Finance, na walang perpektong budget. Ngunit tiniyak niya na nilagyan nila ng malaking pondo ang mga ahensya na dapat magkaroon ng sapat na budget. May mahahanap ka talaga dyan na kulang, pero may mahanap ka rin na maganda. Like in our case, we put a lot of funds sa education, health, and agriculture. Pag titignan ninyo itong budget, itong tatlong ito ang pinakamataas na allocation in history. Kampante ang BICAM na walang i-vitong item ang Pangulo sa ginawa nilang budget. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si dating Department of Public Works and Highways Secretary Rogelio Babe Singson na hindi magkakaroon ng malubhang epekto sa mga proyekto ng ahensya. Ito ay sa kabila ng pagtapyas sa budget ng DPWH para sa susunod na taon. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Maayos na bidding sa mga proyekto. Ito ang kinakailangang matiyak sa susunod na taon. Ayon kay dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Rogelio Babe Singson, matapos ang pagtapyas ng Bicameral Conference Committee sa budget ng ahensya. Paliwanag ni Singson, kahit nabawasan ang pondo ng DPWH para sa taong 2026, hindi aniya ito magdudulot ng malubhang epekto sa implementasyon ng mga proyekto. Aniya, mahalaga lamang na masiguro ang maayos at tamang isasagawang public competitive bidding para sa mga ito. Tingin ko hindi. Ganito yung mangyayari dyan. Yung budget na per project, pagka yung project nakakahanda ng mabuti, basta't i-bid ng tama, public competitive bidding among accredited contractors, kung ano yung estimated ABC for the project. Magbibid yung mga galing na contractors lamang, hindi kahit sino. Okay? Kung nakikita nilang mataas yan, maglalaban-laban sila, ibababa nila yan. Kung masyado naman mababa, hindi sila magbibid dahil malulugi sila. So the public competitive bidding is a corrective mechanism. Tumanggi naman siyang edetalye kung may mga bagay na makukumpormiso dahil sa budget cut na natamo ng DPWH. Gayunman, para kay dating Secretary Singson, mas mabuti pa rin na maiwasan ang pagkakaroon ng reenacted budget. Nasa Kongreso na yan. I understand there are concerns from the bicameral, may mga gustong addition on. Basta wag lang yung parehong budget last year. Mas masahol yun. Samantala, kaugnay ng kanyang pag-alis sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, sinabi ni Singson na mas mabuti na isang abogado ang papalit sa kanyang iniwang posisyon. Aniya, sa dami ng mga dokumentong kailangan pag-aralan at busisiin ng ICI, mas kailangan nila ng mga abogado kaysa engineer gaya niya. Jed Neresina,
UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Benguet Police na nasawi si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral matapos matagpo ang walang malay sa tabi ng Bued River sa Cannon Road, Tuba, Benguet kagabi. Batay sa investigasyon ng pulisya, bandang alas 3 ng hapon nitong December 18, 2025, umiyahe ang biktima kasama ang kanyang driver patungong La Union. Pagdating sa bahagi ng Cannon Road sa Camp 5, Barangay Camp 4, hinihiling umano ng biktima na iwan siya ng driver sa lugar. Umalis ang driver at nagtungo sa isang malapit na gasolinahan. Pagbalik nito bandang alas 5 ng hapon, hindi na makita ng driver si Cabral. Nabigo rin ang kanyang paghahanap sa paligid at sa Baguio City. Bandang alas 7 ng gabi matapos i-report ang insidente, nagsagawa ng search operation ang mga otoridad at natagpo ang walang malay ang dating opisyal sa gilid ng Bued River. Tinatayang 20 hanggang 30 metro ang layo mula sa highway. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy ang eksaktong pangyayari. Unti-unti nang nararamdaman ang pagbigat ng mga daloy ng sasakyan sa EDSA. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Attorney Romando Artes, umaabot sa halos 430,000 na mga sasakyan ang dumaan sa EDSA sa loob ng isang araw. Inaasahang dadami pa ito ngayong araw hanggang sa weekend, kung saan inaasahan ang pag-uwi ng mga magbabakasyon sa mga probinsya para sa holiday season. At para masiguro na hindi magkakaroon ng delay ang biyahe ng mga provincial bus, papayagan na ng MMDA ang pagdaan ng mga ito sa EDSA. Sumulat na rin po sa atin yung Bus Association at atin na pong pinayagan sila na bumaybay ng EDSA para po mas mabilis yung turnaround time, makabilik po sila na mas mabilis, makalabas ng mas mabilis, mas serbisyon po na mabilis yung ating po mga kababayan na tatangkilik po nitong mga public transport natin, particularly yung mga buses. Pinalawig na ng Philippine Coast Guard kahapon ang surface at aerial search operations para hanapin ang nawawalang pasahero sa Batangas-Katiklan route. Kahapon ng umaga, nag-deploy ang Coast Guard Aviation Command ng Islander aircraft para magsagawa ng aerial surveillance upang mas malawak ang makita sa katubigan ng Mindoro at northern areas ng Boracay Island. Inaabisuhan din ng PCG ang publiko na i-report kung makikita nila ang nawawalang pasahero. Noong December 13, iniulat ng PCG na nawawala ang pasahero kung saan iniimbestigahan ang posibleng pagtalon nito. Samantala, narito muli ang sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Dito po muli sa may EDSA Bagong Barrio, tuloy-tuloy pa rin po ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang linya sa mga papunta ng Monumento at gayon din po sa mga papunta ng Balintawak. Sa North Luzon Expressway o sa NLEX, sa ngayon po as of 7:16 in the morning, makikita po natin dito sa may Mindanao Toll Plaza na may pagbigat na po ng daloy ng mga sasakyan at gayon din po dito sa may Valenzuela Interchange. Subalit sa iba't ibang bahagi naman po dito sa may San Fernando Interchange, Bocaue Toll Plaza, Libtong May Kawayan at sa Balintawak Toll Plaza ay maluwag naman po ang daloy ng mga sasakyan. At yan ang ating traffic update ngayong umaga. Inaprubahan ng Estados Unidos ang posibleng pagbebenta ng nasa higit $11 billion na mga armas sa bansang Taiwan. Sa gitna ito ng tumitinding military pressure ng China. Nakapaloob sa package ng US ang 8 weapon systems, kabilang ang high mobility artillery rocket systems at Javelin anti-tank missiles. Hinihikayat ng Ukraine ang European leaders na payagan silang magamit ang frozen assets ng Russia. Nagtipon sa Brussels ang European leaders kahapon upang pagbotohan ang paggamit ng nasa $200 billion na frozen assets ng Russia. Sa mga video naman na ibinahagi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky,
Makikita na nakakausap niya sina Belgium Prime Minister Bart de Wever at Spanish Prime Minister Pedro Sanchez Perez Castejón. Mahigit 76 na bisita ng Australian cruise ship na Coral Geographer ang malugot na tinanggap ng mga residente sa Maripipi, Biliran. Naranasan nila ang mga lokal na tradisyon, kakanin at mga putaheng Pilipino. Binisita na rin ng mga ito ang mga atraksyon tulad ng Candle Beach, Pottery Center sa Barangay Cansibang at ang kilalang Sambawan Island. Ayon kay Mayor Joseph Caingcoy, senyalis ito na handa na ang bayan na tumanggap hindi lamang ng mga dayuhang bisita, kundi pati na rin ng mga lokal na turista simula 2026. Inaasahan namang magdudulot ito ng karagdagang hanap buhay at pag-unlad ng ekonomiya sa bayan ng Maripipi. Pinaiigting ng provincial government ng Biliran ang kanilang bamboo rehabilitation program bilang tugon sa problema sa baha sa probinsya, kasabay ng paglikha ng karagdagang kabuhayan para sa mga residente. Narito ang report ni Ryan Salatandol. Mahigit 100 bayog bamboo seedlings ang itinanim sa mga tabing ilog ng Barangay Agpangi at Barangay Sabang sa bayan ng Naval nitong Makalawa. Pinangunahan ang aktibidad ni Governor Rogelio Espina upang palakasin ang natural na panangga laban sa baha at mga pagguho ng lupa. Pinili ng pamahalang panlalawigan ang bayog bamboo dahil sa mahalagang papel nito sa pagprotekta sa mga komunidad. Kilala rin ito sa kanyang kagamitan sa konstruksyon, paggawa ng muebles at bilang pagkain. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, inaasahang makatutulong ang mga bagong tanim na kawayan sa pagpapatibay ng mga tabing ilog, pag-iwas sa pagguho ng lupa at pagbabawas ng pinsala sa mga tulay at iba pang mahalagang infrastruktura. Nakatutulong din ang kawayan sa pagbabawas ng epekto ng malalakas na ulan dahil pinapabagal nito ang daloy ng tubig at sumisipsip ng carbon dioxide. Binigyang diin ni Governor Espina ang pangmatagalang benepisyo ng proyekto na ani magsisilbing tagapagbantay ng mga tabing ilog at pundasyon ng isang luntiang ekonomiya. Tiniyak din ng gobernador ang patuloy na pagpapalawak ng bamboo planting sa lahat ng malalaking sistema ng ilog sa Biliran. Sa kasalukuyan, mayroon pang karagdagang 3,000 bamboo seedling na inihanda at nakatakdang itanim sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Ryan Salatandol, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa sa mga pinakamadalas na hindi nauunawa ang lubos ang mental health illness na schizophrenia. Ito ay isang seryosong karamdaman na nakakaapekto sa pakikipag-ugnayan ng isang tao sa realidad. Narito ang report ni Kichi Cipriano. Yung schizophrenia, isa siyang kondisyon kung saan yung isang tao nawawala ang kanyang contact sa realidad ng bagay. Ang schizophrenia ay isang mental disorder kung saan nagkakaroon ng delusions, hallucinations at pagkalito sa pag-iisip ang pasyente na nagdudulot ng hirap sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ayon kay Dr. Ana Marie Lantano, isang psychiatrist mula sa Makati Medical Center, hindi ito simpleng mood swings o personality shifts. Sa katunayan, nananatili pa rin ang pagkakakilanlan ng isang tao kahit may kakaibang paniniwala o delusions. Sa Pilipinas, ang sinasabi nila, merong mga 1 million people with schizophrenia. Around the same yung in comparison to other countries. Pag schizophrenia, isang buong identity. Halimbawa, maski may delusion siya o yung kakaibang paniniwala, isa pa rin siya. Halimbawa, itong taong to, iniisip niyang siya si God, iyon lang yung personality niya. Sa taong may schizophrenia, pwedeng manipis yung ego na yon. Minsan parang isipin natin nabubutas, kaya yung mga nasa loob-loob na sinusuppress nila lumalabas. At tulad ng maraming mental health conditions, may biological basis ang schizophrenia. Partikular na ang imbalance sa brain chemicals gaya ng dopamine.
meron ding biological basis yung schizophrenia. Halimbawa, may mataas na dopamine sa brain yung mga taong may schizophrenia. Kaya ginagamot natin siya using medications. Kasi medications ang magta-target ng chemical imbalance na yon. Panoorin ang iba pang mga paliwanag ukol sa schizophrenia ngayong linggo sa Doctors on TV, 9 a.m. to 10 a.m. only here on UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Book of Titus, chapter 1, verse 2 na nagsasabi, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. In hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. At dahil ready na yung mga inihanda namin kanina, ipapamigay na natin siya! Ayan! Libre po, kain po! Dapat na sa... Init-init ah! Sapas po! Kuya, sapas po! Libre lang po! Sapas po, libre lang po! Thank you! Yan! Kuya, meron na po kayo? Kuya, sapas po! Kuya, sapas! Uy, video! Ayan! Kuya! Yan! Kamukha ang artista, siya no? Napanood, kamukha ko lang yun po, no? Almasal muna! Pandesal, pandesal! Oh, pandesal, tsaka ensimada. Alright! Maglalako tayo ng pandesal. Tara! Iyan! Ano? Tara! Isa lang po, isa natin. Pandesal po! Ito mo! Ito po. Okay. Ito, pandesal. Almasal, almasal. Ito po, opo. Iyan po, opo. Oh, kape po, kape. Ito po, kape. Ano po yan? Sopas. Ito po, chocolate. Ayan mo, pandesal at saka ensimada. Oh, ayan po ah. Opo, libre po yan, libre po yan. Sino po? Oh, kape po, chocolate. Ito po.
Ito po, kape. Tsokolate. Sopas po. Sopas. Kape. Tsokolate. Sabi po, sa UNTV po po na po kayo. Isa po kami mga host. Follow po kami sa page. Apo. Okay na po, nakuha na po. May sopas po doon. Apo. Ensaymada, meron din po dito. Dito ba, tara po. Lagay na. Sige po, kuha po kayo. Tayo po. Gusto niyo po pandesal kahit sada lang. Sige po, kunin niyo na po yan. Wala na. Okay ang bilis. Ano to? Bigyan na natin dito. Oh, pandesal po, pandesal. Para mauga na, pandesal. Pandesal po. Okay na. Tapos na ako. Paano ba yan? Tapos na. Ang bilis, di ba? Partida, di pa tayo nakakabilang kanto niyan. Isang kanto pa lang yun. Ang dami natin nabigyan, naubos ka agad yung pandesal tsaka ensaymada natin. Kape po. In demand. Okay, hindi. Ubos na. Dapat para wala hindi sila lalagyan ng kutsara. Kuya, sapas! Kuha pa kayo. Hindi na umabot ko, no? Walang umabot. Kuya! Kuya! Ano ba sa ito? Ingat kayo, mama! Ito madami. Ate po! Ayan, sila tatay. Pwede na po kayong sopas? Ito po. Tayo, gusto niyo po? Sopas po. Tayo. Dagdag dyan. Ano na po? Sakto. Kape. Kuya, sila tatay. Thank you, mga previous. Opo, sige po. Sila din po. Kamusta? Sige po, salamat po sa Diyos. Isa pa, kuya. Yan mga kasangbahay, naubos na natin yung mga prepare natin para sa ating mga kababayan. Salamat sa Diyos sa pagkakataon na makagawa ng mabuti ang mga kasama sa Good Morning Kuya! Bahin pa si Ian. Namimigay mo ko wala siya. Nakakatuwa. Sobrang yung mga ibang tao, hindi sila makapaniwala. Lalo si ma'am. Sabi niya, what's that? Sabi ko, sopas po. Sabi niya, oh, thank you. Nakakatuwa. Saka yung iba nating mga kababayan, humihinto pa talaga sila para i-receive yung mga prepare natin. Salamat sa Diyos! Ayun, meron pa ng mga candy.
Ay, no! At mga kasyang bahay, huwag po kayong alis. Magbabalik po kami! Share the love! Nagbabalik ang GMK News. Sunod-sunod na historic wins ang naitala ng mga Pilipinong atleta sa ginaganap na 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. Pinangunahan ni tennis star Alex Ayala at Filipino pole vaulter EJ Obiena ang Team Philippines sa pagkuha ng gintong medalya para sa Pilipinas. Narito ang report ni Bernard Dadis. Parang sa Pilipinas lang nangyari ang eksena sa women's single tennis sa SEA Games na ginanap sa Bangkok, Thailand dahil sa lakas ng hiyawan ng mga Pilipino para magpakita ng suporta kay tennis star Alex Ayala. Muling pinatunayan ni Alex ang galing niya sa tennis nang talunin ang host player mula Thailand at makuha ang unang women's single gold para sa Pilipinas sa loob ng 26 na taon. Sa kabila ng hamon sa ikalawang set, nanatiling kalmado si Ayala at nagwagi sa 4 na sunod-sunod pang laro na nagpakita ng determinasyon at galing ng pambansang manlalaro. Si Ayala ang ikatlong Pilipino na nagwagi ng gold sa women's tennis singles, kasunod ni Pia Tamayo noong 1981 at Maricris Fernandez noong 1999. Bukod kay Ayala, naging makasaysayan din ang panalo ng Philippine Women's Football Team na nakuha ang kauna-unahang SEA Games gold matapos talunin ang Vietnam sa isang matinding penalty shootout. Sinira ng panalong ito ang dekadang dominasyon ng Vietnam at Thailand sa women's football at nagmarka ng bagong yugto para sa Philippine football. Gumawa rin ng bagong record si EJ Obiena matapos masungkit ang kanyang ika-4 na sunod na men's pole vault gold sa SEA Games sa kabila ng matinding hamon mula sa host country. Itinuring na isa sa pinakamahirap na panalo ni Obiena ang tagumpay matapos magdala ng games record na 5.7 meters at manaig sa countback sa kabila ng sunod-sunod na panalo. Nanawagan si Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino sa mga atleta na mas pag-igihin pa upang mas makaangat ang Pilipinas sa standing. Kahabol pa tayo eh. Nandito po yung bulk this day and tomorrow. Kahabol pa tayo. Catching up Malaysia for 3, catching up Singapore for 8. Meron po tayong pagkukunan. Sa kabila ng ilang tensyon sa mga event, patuloy pang umaasa ang mga Pilipinong manlalaro na madaragdagan pa ang maiuuwing karangalan para sa bansa. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. 226 na medalya na ang nakuha ng mga atletang Pinoy sa 33rd Southeast Asian Games. Sa huling medal tally kaninang madaling araw, nananatili ang Pilipinas sa ika-6 na pwesto sa ranking kung saan 41 ang gold, 59 ang silver at 126 ang bronze. Nangunguna pa rin sa ranking ang host country na Thailand na meron ng 197 na gold medals. Pumapangalawa ang Indonesia at pangatlo pa rin ang Vietnam. Kasabay ng pagdiriwang ng Grand Fiesta ng Diyos ng Members Church of God International o MCGI, formal na pinasinayaan kahapon ang bagong MCGI Charity Center sa General Luis, Quezon City. Layunin nito na maghatid ng libreng serbisyong medikal sa mga nangangailangan nating kababayan. Inianunsyo na rin ang regular na schedule of operation ng center para sa mga nagnanais magpakonsulta. Ang detalye sa report ni Mia Alonzo. Formal po natin binubuksan ngayon ang ating MCGI Charity Center dito sa San Luis.
isinagawa ang Grand Fiesta ng Diyos at Brethren Day ng Members Church of God International o MCGI sa huling quarter na ito ng taon. Isang pagdiriwang na may malinaw na layunin, ang magpadama ng malasakit at pagtulong sa kapwa. Highlight ng pagdiriwang ang pagbubukas ng pinakabagong MCGI Charity Center na matatagpuan naman sa General Luis sa Quezon City. Ang pasilidad ay magsisilbing tagapaghatid ng libreng serbisyo sa mga kapatid at mga residente na malapit sa nasabing komunidad. Ang mag-asawang Susan at Romeo Aguilar sinamantala ang pagkakataon nang malamang mayroon ng bagong pasilidad sa kanilang lugar para makapagpakonsulta. Malaking tulong kasi sa ngayon, tingnan mo, nakapag-medical ako, wala akong kahit pa paano nasurvive yung kailing ko na nalibre yung pagpa-check up ko. Laking tulong ko. Talagang lalong wala. Kagaya ko, wala. Tricycle boy kasi ko, kung kagaya nahulog siya, papa-x-ray, wala kaming pera. Inantay namin yung ganyan, libre na. Kahit tumagal lang oras, ay papano, na kami ng libreng ganyan. Ang stroke patient naman na si Mang Rufino, kahit hirap maglakad, ay dumayo pa sa lugar sa pag-asang muling makapagpapatherapy dahil ilang panahon din siyang natigil sa gamutan. Aniya, ang bawat session ng physical therapy ay umaabot ng 1,400 pesos at sa kaso ng mild stroke, kailangan ang tuloy-tuloy na sesyon. Punta sa gamot, pamasahe ko, kulang talaga. Kaya hindi ako ngayon nakapasok dahil pangalawang stroke ko na to. Hirap talaga, lalo na pag wala kang budget. Ang mga kagaya ni Susan, Romeo at Mang Rufino ang inaasahang makikinabang sa pagbubukas ng bagong MCGI Charity Center na ito sa Quezon City. Kagaya ng serbisyong ipinagkakaloob sa MCGI Charity Center na nasa Marikina City. Miyerkules na ang magiging regular na schedule dito sa MCGI Charity Center sa General Luis sa Quezon City, kaya naman simula sa Miyerkules, maaari nang magsipunta ang lahat ng nais na magpatingin. Loloobin ng Panginoon na hindi lamang dito sa Quezon City, actually alam po meron na ring lugar tayo dyan sa Valenzuela, ganun din doon sa parte ng Parañaque at dito sa Maynila. Para sabayan niya ng pagsiservisyo. Actually, dito sa Maynila ay mayroong 6 na lugar na simultaneous na maglilingkod na magsiservisyo sa ating mga kababayan dito sa NCR. Ang MCGI Grand Fiesta ng Diyos at Brethren Day ay isang araw ng pagtitipon sa kapakinabangan ng mga kapatid at isang pagkakataon rin upang makapagbayanihan, makapagmalasakitan ang buong kapatiran, at makapagkawang gawa din naman sa mga nangangailangan nating mga kababayan. Sa lahat ng ito, walang ibang masabi kundi Binigyang salamat po sa Diyos pag-ibig! Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, balikan na natin sina Joshua, Ira, Celine, Ian, and Tini. Alright! Let's go! Nakabalik na tayo din dito, no? Grabe, nakakatuwa. Ang dami nating napamigay. At Ubus, syempre, ubus. Wala, taob. Gumagana talaga ng good works ang araw. Kamusta? Kanina natutuwa ako kasi meron akong binigyan na parang nagra-rush siya, parang sa biyahe niya. Syempre, mamadali siya, nakasimangot. Nung binigyan ko nung binigyan natin, biglang umiti. Nakaka-good vibes tayo. Ang galing mo dun, yung unang-una nating nabigyan, sabi niya pa, sabi kasi ni Joshua, ikaw na magtawag. Sumisigaw siya doon, sabi niya, ay, may libreng pagkain dito. Kasi nakabang na siya, so sabi ko, opo, libre to. Sabi ko, tawagin niyo na po lahat ng pwede niyong tawagin. Kaya tuloy, nagtawag siya. Oo, talaga nagtawag. Kaya tuloy, di ba, imbis na lilipat pa tayo ng kabilang kanto, pumunta na lahat doon. Naubos tuloy, isang kanto pa lang napuntahan natin. Tsaka yung mga driver, makita mo talaga na tumitigil sila, kukuha sila nung sopas. Kasi baka hindi pa rin talaga sila nag-aalmusal, pero kailangan na nilang bumiyahe. At least nakapag-abot tayo ng pagkain. At saka,
Kaya, tsaka kanina, meron yung huli, medyo huli na. Merong 3 ata na parang mag-a-apply ata ng trabaho. May dala sila mga folder. Tapos tinatanong nila, ano po yan? Libre lang po almusal. Parang nun pa lang sila magbe-breakfast. So, imagine mo yun, mag-a-apply ka ng trabaho pero busog ka na agad. Tsaka yung chocolates, maganda. Di ba? Pampa-energy. Meron pa tayong kape na napamigay. Yun yung iba, nagugulat sila kapag inaabutan sila. Kasi parang baka akalaan nila, ano ba itong binibigay sa atin? Pagka nalaman nila na libre, kinukuha na kagad nila. So, super nakakatuwa. Meron nga nagugulat Sabi, ano to? Di libre po yan. Yun yung in-emphasize ko. Kaya nung dulo yun ang intro mo, no? Libre po to. Libre po. Kasi nagugulat sila kung para saan daw Hindi pa Nakakatuwa. Tapos makapaniwala. meron pa dyan, lumabas, tapos nagpa-picture kay Joshua. Uy, mga fans. Actually, ang bilis lang, no? Ang bilis lang natin na ipamahagi. Ang dami kasi. Bukod nga, di ba, kunya, tumitigil yan. Tumitigil yung mga, ayan na, sinasabi ko. Pati yung mga pasahero, bigyan na natin. Bigyan ng pandesal yan. Lahat na bigyan, no? Yung mga Tsaka dumadaan. nakakatawa yung mga bata. Sila mismo rin yung kumukuha. Siguro Iba yung pupunta ngiti sila nila, nakakatuwa. Yung simpleng makapagbigay ka ng breakfast sa kanila, parang nabubuo mo na yung araw ng mga kasama natin, mga kababayan natin. Oo, tsaka malaking bagay yan kasi karamihan sa mga kababayan natin na bumabiyahe sa umaga, hindi na yan nag-aalmusal. Diretso na yan sa trabaho, Oo nga, papasok na kawawa. yan agad. Katulad ni Joshua. Hindi na naging breakfast Saka yung mga kasama natin, dito sa sila Brad Stephen, yan, sila Kuya Conrad, yan, sinamahan nila tayo sa ating good Salamat works po sa for today. Pati yung guard natin. Ay, oo na. Yes. Siyempre, ginagwardya nila. Namumuntikan ko pang hindi nakabuto. Ang may-ari. May minor ata. Grabe na talagang hindi tayo nakalayo. Andyan at andyan lang sila. Tapos sila na halos ang kusang lumalapit sa atin. Nung nakita nila na, ay merong pinapamigay dito sa area na to. Medyo kinabahan nga ako kasi baka mag-cause tayo ng traffic. Nandun ako sa gitna, may mga part dyan na binibigyan ko na. Nag-pile up. Tapos nagkukumpul na yung mga tricycle drivers, yan. Mag-usap nga kayo, mag-usap. Tayo nag-split screen. Yan, bilis nga talaga. Kasi dun sa eskinita rin na yung mga galing sa loob, may mga lumabas din galing dun sa Kaya di na tuloy tayo nakaalis dyan. Dyan lang tayo pero naubos lahat, no? Oo. Pero dami din kasi din na dumadaan dyan sa area na yan. Mga papasok sa trabaho, sasakay ng Kakababa ng carousel din siguro kasi babaan ng carousel dun Doon sila dumadaan. Kaya good thing talaga na tulong ng Diyos. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapagbigay ng kahit simpleng almusal lang sa kanila, simpleng candy, chocolate. A little kindness every day. A little kindness. Pero may narinig ako, medyo big kindness Medyo big Ano yung big na yan? Oo, kasi may nakapulot ng drone. Napupulot na pala yung drone ngayon. Kwento mo nga sila, paano mo napulot yung drone? Ano nangyari? Kahapon kasi, sumakay ako ng bus to sa may Victory Liner, papunta ng Malolos, pauwi na ako nun. So, dun sa pinestuhan ko na upuan, meron akong katabi na lalaki. Pero dahil bilang isang antok girly tayo, buong biyahe tulog lang ako. Basta ang natatandaan ko lang na itsura nung katabi ko, meron siyang cap, naka-black siya, tapos may dala siyang paper bag. So, bumaba siya sa isang area sa Malolos, sa may Robinson's Mall. Tapos, nakababa na siya, umandar na yung bus. Pagtingin ko sa kanan ko, sa upuan niya, merong naiwan na pouch na kulay itim. So, nung pagkakita ko, alam ko na agad, naiwan ni kuya yung pouch. So, akala ko kung ano lang yung laman. Pagkuha ko na ganun, pagbukas ko, drone. Nagulat ako kasi for sure mahal yun. Sabi nga ni kuya ko kanina, yung napulot ko daw na drone, nagkakahalaga yan ng 60,000 pesos. 60,000 siya kamahal. pesos. Karamihan ng may-ari talaga yung ginagamit sa trabaho. Kaya inisip ko talaga agad, paano ko to ibabalik? Kasi una, hindi ko alam paano mag-operate ng drone, paano buksan. So, ginawa ko, pumunta muna ako sa school kasi kailangan ko mag-login sa trabaho Tapos inisip ko, dahil sa Robinson siya bumaba, pumunta ako sa Robinson, inisip ko baka makita ko pa siya dito sa Robinsons. So, pumunta ako sa Robinsons, hinahanap ko siya sa buong mall, first floor hanggang third floor. Wala akong makita na ganung itsura. So, sabi ko, inisip ko na lang, baka kailangan i-post ko na lang sa social media. So, nakaupo na ako, pumunta ako sa isang restaurant, pinicturean ko na siya, ipopost ko na siya. Bigla akong naisip na buksan ko kaya yung drone. Kasi baka mamaya merong picture doon na nakakaalam, makita ko man lang yung itsura. So, binubuksan ko yung drone, hindi ako marunong magbukas. Ayaw na magbukas, umiilaw lang siya. So, sabi ko, baka lobat.
So, tinago ko na sa plastic. Pagtago ko sa plastic, aksidente, napindot ko ulit yung power, bigla na siyang umilaw. So, parang kailangan nata madaming pindot bago siya bumukas. So, nung bumukas na siya, meron nakalagay doon na profile. Yung mga ganito pala na drone, meron siyang DJI account, ganon. Tapos merong pangalan na ang pangalan, pwede ko bang sabihin yung pangalan niya? Si Kuya Mark Gotico. So, sinearch ko agad siya sa social media. Meron na akong nakita na kamukha ng pangalan niya. Pero since hindi ko nga alam yung itsura niya, alam ko lang yung suot niya nun, nagbaka sakali lang ako na baka ito siya. So, nag-message ako. Ang tagal di niya nababasa. Nag-comment ako sa isa niyang public na post. Sabi ko, "Hi sir, meron po akong message sa inyo. Please check your messenger." Nung minessage ko siya agad, sabi ko, "Sir, kayo po ba ay nakasakay sa sa bus kanina, Victory Liner, tapos bumaba po ba kayo sa Robinson?" Nung nabasa niya yun agad yung reply niya, "Opo, naiwan ko yung drone ko." Yun agad, alam niya agad na ako na yun. Tapos sinabi niya sa akin na, "Nasaan po kayo?" Kasi tinatanong ko siya, paano ko po maibabalik? Kasi nandito po ako sa Robinson, tinry ko po na hanapin kayo ulit. Pero sabi niya, wala na daw siya doon, hintayin ko daw siya, babalik daw siya. So binalikan niya ako sa Robinsons. Matagal. Pero mga 10 minutes lang, nakabalik na siya. Kasi ang sabi niya sa akin, nung nagkita kami, "Ma'am, tinry ko pong habulin yung bus." Nahabol niya, sobrang layo na ng bus. Pero wala na daw doon yung drone niya kasi nga nakuha ko na. Mali pala. Pero kaya ko talaga kinuha, hindi ko binalik dun sa conductor kasi ang daming sumasakay na mga estudyante. Nung pagbaba niya, napuno yung bus, nag-standing pa. So inisip ko na baka hindi lalo pang mawala. So ako na yung nag-keep. So nung minessage ko siya, yun nga, pinuntahan niya ako, kinamayan niya ako. Sabi pa niya, "Ma'am, alam ko hindi kayo kumukuha ng kapalit." Pero pag hawak ko dun sa kamay niya, may naramdaman ako na papel. Sabi ko, "Naku sir, wag na po." Hindi ko na tiningnan kung ano yon. Pero hindi ko na kinuha, wag na po. Tapos nagpicture lang kami. Ayun. Sobrang natuwa ako kasi hindi talaga siya taga Bulacan. Taga Manila siya. Pumunta lang siya ng Bulacan kasi yung anak niya, ipapasyal niya at bibilhan niya ng regalo. Tapos yun. Ayun, happy naman sila, awa tulong ng Diyos. Sa dami-dami ng mga binabalita nating something good. Ito ngayon yung something good ni Ate Celine na kwento niya. Tsaka ang halaga na nung drones, lalo na sa mga nasa productions. Parang bread and butter nila. Tsaka ang mahal ng mga drones nila. Kaya yung gulat ko talaga, hala, bakit may drone dito? Pero ikaw, Celine, anong naramdaman mo naman? Ano yung na-feel mo nung nagawa mo yun? Ako, ang una ko naramdaman, nung nakita ko yung drone, paano ko ibabalik to? Yung talaga yung naisip ko, paano ko to ibabalik? Kasi baka hindi ko siya makita, baka mamaya pag pinost ko sa social media, may ibang mag-claim, tapos hindi pala siya yung may-ari. Yun na lang yung kaba ko. Pero inisip ko na lang talaga nun, kung ano talaga yung pwede kong gawin para mahanap yung may-ari. Kaya bumalik talaga ako sa Robinsons noon. Kahit hindi ko siya kilala. Iniisip ko na lang ano ba yung suot niya, ano ba yung dala niya nung araw na yun para lang maibalik ko. Yung feeling ko naman after, sobrang gaan ng pakiramdam na alam mong may tao na nag-aalala, na nawawala yung isang bagay na mahalaga sa kanya. Tapos na ibalik mo. Super thankful ako sa Diyos kasi naturuan tayo ng mga ganitong aral. Na gumawa tayo ng mabuti sa kanya. That's right! Kasi kung napunta yun sa'yo, kung ibebenta mo nga nun, magkano din, di ba? Hindi, iisipin mo lang. Kung iisipin mo lang, di ba? Kung practical ka lang talaga, di ba? Pag ibenta mo yun, paldo ka na. Di ba? Totoo lang mga kasambahayan, pero talagang kapag meron kang meron ka talagang kabutihan sa puso, hindi mo gagawin yung mga ganung bagay. Buti na lang si Celine ang nakapulot. Tsaka may iba nga yan. Buti na lang. Isipin, responsibilidad ko pa to, nakakatamad naman, isauli, parang magpo-post pa ako, ganyan-ganyan, ipapaubaya ko na lang to, kunwari, sa mall, yung mga lost and found, o kaya yun nga, ibibigay sa driver, parang wala na siyang responsibility. Pero ang ginawa niya si Celine, talagang nag-effort pa siya para lang maisoli dun sa may-ari. Tsaka mga kasabay teacher ko, nagtuturo, tumambay sa Robinsons para maghanap ng nawawalang may-ari. Doon ba ako na-amaze? Kasi sobrang daming tao sa Robinsons. Kasi parang last day ng pasok ng mga estudyante, party-party nila. So lahat ata ng mga estudyante sa buong Bulacan nandun.
Hala, paano ko makikita si kuya? Ayun, awa ng Diyos naman. Nag-reply naman siya sa Iyan aking ang, request. ayan ang ating effort. something good for today. At meron pa tayong something good dahil parang napapasarap na yung kwentuhan natin. Mga kasangbahay, na lang po kayo. Ay, re-ready ko naman yung prepare ko kanina. Kami dalawa rin ni Ate Celine. Yung sopas. Wait lang kayo dyan, ha? Ayan, kunin natin. Kunin lang nga natin. Dalawa pala tayo, te. Ayan. Sige. Ayan no, ang sarap po. Ay, nakuha na nila. Bilis, ah. Ang bilis ah. Eh, kanina kasi kumain ako, okay na yung apat. Sa inyo yan. Yun. So, Ano na lang. Ito pa. Talagang Sopas. naghanda kami para sa iyo, Tin. So, ayan. ayan yung ano natin, oh. Okay. Utensils. Tadaan! Tikman natin. Tikman natin to. Naubos sa kakabigay. Buti Very na sa atin, ha? Okay. Okay, ayan. O, mga kasangbahay, napakadali lang nung nagawa natin kanina na sopas, ha, yung ingredients na to. Yes. Super accessible para sa inyo. Siyempre, huwag niyo po kalimutan manalangin bago po tayo kumain. Pagpasalamat sa Diyos ang bawat biyaya. Yes. At saka ngayon sabi nga nila, it is the season of giving. Pero sa atin, sa MCGI, every day dapat nagbibigay tayo. Di ba? Kasi totoo yung sinasabi sa Biblia, yung mas mapalad yung nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Kasi naalala ko nang sabi ni Kuya, isipin mo, bakit mas mapalad yung nagbibigay sa tumatanggap? Kasi kaya ka nakakapagbigay, meron ka. So yun palang blessing na yun na hindi mo na kailangang manghingi. Diba? Tsaka yung paggawa natin ng mabuti, hindi seasonal. Diba? Everyday. Kasi, galing mo. diba? Dapat everyday. Kasi pag may opportunity, grab lang ng opportunity pag makagawa tayo ng mabuti sa kapwa natin. Dahil dyan, susubuan kita. So, huwag natin kakalimutan na kapag magbibigay tayo, dapat masaya tayong nagbibigay. Hindi yung napipilitan lang tayo para maibigay mo lang, maitawid mo lang yung pamimigay. Dapat pinagtatalagahan yun na ready ka magbigay na masaya ka. May pag-ibig kang gagawa. Dapat galing sa puso. Tsaka yung the best. Lagi kong naalala yung tinuturo ni Kuya, pag gagawa ka na mabuti, wag yung pwede na yan. Gagawin mo lang din, di gawin mo na yung best mo. Diba? True. Tsaka di mo alam kung kailan mo ulit makakasalamuha yung taong mabibigyan mo. At least na yung moment na nakapagbigay ka sa kanya, alam mong best yun. Diba? Pero mga kasambahay, stay safe ha. Ngayong paparating na po ang maraming holidays. At huwag kalimutang manalangin. And aside dyan, huwag din natin kalimutan ibahagi ang pag-ibig! Yeah! Galing, ha? Perfect! Uy, kaka! Happy SMCB! Happy SPB! Legit! Congrats po sa prom! Wow!